Ako ay narito ngayon, naghihintay, naghihintay, inaasam sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, nananabik, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw ng nagmalastas sa sarap tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Yes, Lord, patuloy tayo malamig sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God, kami narito sa piling mo, Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay, naghihintay. Nasama sa presensya mo'y Yes, Lord. muli Nananabik kami sa iyo, Panginoon. Ako ay narito ngayon, nananabik, Nananabik, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, amen, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong sayaw sa Panginoon. Hallelujah. Sumasayaw na nga, hallelujah, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, Panginoon, baguhin ang aming mga buhay. Baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Yes, baguhin mo kami, Panginoon, na ayon sa nais mo sa aming mga buhay. Baguhin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, patuloy tayo sumayaw sa galak, umawit na may pananabik sa piling niya. Everybody, let's see our voice to God. Hey! Sumasayaw na nga. Come on, say. Sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Sayaw,
Amen. So, ready na bang lahat? Amen. Palakpakan naman po natin muna ang ating Diyos na buhay. Yes, Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating pagpuri sa Panginoon. So, okay, palakpakan po muna ulit natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. So, tanong ko lang, ready na ba tayo magpuri, umawit at sumayaw para sa Lord? Amen. Parang di ko marinig. Ready na ba tayo? Amen. Amen. So, bago po tayo mag-start, gusto ko rin uling itanong, bukod sa kung ready na ba tayong umawit o sumayaw, kung ready na ba tayo para sa Lord? Ready na ba tayo sa pagdating ni Lord? Amen. Hallelujah. Amen. Parang hirap sumagot, no? Parang hirap sagutin. Pero tanungin ko ulit kayo, ready na ba tayo na sa pagdating ng Panginoon? Amen. So tayong mga Christians, tayong mga nakakilala sa Lord, syempre, dapat confident tayo sa pagsagot na ready na tayo sa pagdating ng Lord. Kasi Amen. alam na natin yung purpose natin. So I just wanna share sa 1 Thessalonians 5, di ba nga sabi, ang pagdating ng Lord, parang hindi tayo, ang mga tao hindi ready, di ba? Parang darating ang Lord ng bigla-bigla, unexpected. Parang magnanakaw sa gabi, di ba? Parang ang mga tao magugulat. Pero tayong mga nakakilala sa Lord, hindi na tayo magugulat sa pagdating ng Panginoon. Dahil alam natin kung ano yung purpose natin dito sa lupa. Amen, po ba Amen, yan? amen. Hallelujah. Amen. Yung purpose natin na i-share yung Word of God sa mga hindi nakakilala. Kung ano bang purpose nating mga tao. Amen po ba yun? Amen. So, tayong mga tao, tayong mga nakakilala sa Lord, tayo ay hindi na magugulat kasi wala tayo sa kadiliman. Nasa liwanag na tayo. Amen. Because Hallelujah. we are the light in this world. Para sa lahat, tayo yung liwanag. Tayo yung mag-share ng liwanag sa isa't isa. Sa nakakilala natin, sa mga hindi pa nakakilala sa Lord, Yes, tayo yung Lord. mag-share doon. So, Amen. we consider ourselves as light. Amen po ba yun? Amen. So, let us sing for the Lord. Let us Hallelujah. dance for Lord Jesus. Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Let's clap our hands for God. Jesus. Every secret, every shame, every fear, every pain, live inside the dark, but that's not who we are. We are the children of the day. So wake up, people, lift your head. We were meant for more than this. Fight the shadows, conquer that. Make the most of the time we have left. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. Let the light shine. Let the light shine. Let the light shine. We are called to spread the news. Tell the world the simple truth. Jesus came to save. There's freedom in His name. So let it all break true. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We
will be the light for you, Yes, Lord. Lord. Hallelujah. Let's continue worshiping our Lord. Hallelujah. Sing to Yes, God. Jesus. Let's clap our hands for our Lord. This is all for you, Lord Jesus. Hey. Hey! The heavens declare your glory. Your grace is now my story. Oh, oh, oh. Everywhere I go, I see you. You're beautiful.
Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. You made us glad, Lord Jesus, for every day, Panginoon. Just for a simple blessings, Lord Jesus. We appreciate, Lord, everything of you, Lord Jesus. You're so perfect for us. Lahat ng sa'yo, Panginoon, ay nagpapasaya sa amin, Lord Jesus. You are everything. Hallelujah. Yes, Jesus. I will bless you, Lord Jesus, forever. Amen. I will bless the Lord forever. I will trust in my old time.
deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. My very present help in time of need. Leaning in you, Lord. My very present help in time of need. Hallelujah. Yes, O Lord. You are all we Holy Spirit You of are God. all we need, Lord Jesus. Everything of you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, O Hallelujah. God. We Tunay, worship you, Panginoon, Lord. sa iyo Glorify lamang your namin name. mahanap ang kalayaan, Lord Hallelujah. Jesus. Hindi sa kapwa namin, Panginoon. Hindi sa tao, Lord Jesus. Hindi sa mga kagustuhan namin, Panginoon. Kundi sa iyo lamang, Lord Jesus. Namin matatagpuan ang tunay na kalayaan. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Pagkitan natin ang Panginoon. If we really feel the Lord, if Jesus is really in our heart, we will take this all of our heart for Him. Hallelujah. The Spirit of the Lord is, there is freedom. Yes, O God. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Lift your eyes to heaven. There is freedom. Lift your eyes. Lift your eyes to heaven. There is freedom. Jesus. Freedom reigns in this place. Showers of mercy and grace falling on every face. There is freedom. If you're sad and thirsty, if you're tired and thirsty, Jesus, there is freedom. Hallelujah. If you're tired and thirsty, there is freedom. Oh, freedom reigns in this place. Shout
Jesus. Sa inyo lamang namin matatagpuan, Panginoon, ang tunay na kalayaan. In this place, Lord Jesus, alam namin na naririto kayo, Panginoon, upang itouch ang heart namin, Lord Jesus. Yung mga hindi pa buo ang loob, Panginoon, alam ko pong itatouch po ninyo sila. Ang kanilang ang Holy Spirit, Panginoon, ang hawak sa kanilang Panginoon upang patuloy na talagang ibigay ang sarili nila, Lord Jesus, sa iyo, Panginoon. Dahil hindi nila makuha ang tunay na kalayaan sa mundo, Panginoon, sa tao lamang, Panginoon, sa mga ginagawa nila, Lord Jesus, sa mga makamundo nilang kagustuhan, Lord Jesus, kundi sa iyo lamang. Hallelujah! Freedom reigns in this place. Showers of mercy and grace, falling on every face. There is freedom, 'cause Jesus reigns. Jesus reigns in this place. Showers of mercy and grace, falling on every face. There is freedom. Maraming salamat, Panginoon, sa mga realizations, Lord Jesus. Alam namin na maraming pagsubok, Panginoon, but mag-feel po namin, Lord Jesus, na kayo lamang ang siyang sagot sa bawat isa, Panginoon. We will ready ourselves for you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay po natin sabihin na this is all for you, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Yes, let's give the best clap offering to our Lord Jesus Christ, who deserves our worship, who deserves our praise. Hallelujah! Yes, you are Lord. Yes. Sige, tayong lahat ay tumayo. Deuteronomy chapter 1.
Deuteronomy chapter 1. Sa Deuteronomy chapter 1 verse 1 to 8 tayo. Okay, nandiyan na po ba tayo? Deuteronomy chapter, may mga gadget o cellphone, sa cellphone tsaka sa Bible. Okay, so Deuteronomy chapter 1 verse 1 to 8 sa wikang Tagalog. Ito ang tagubilin ni Moses sa buong Israel nang sila'y nasa ilang sa ibayo ng Jordan sa Araba. Ito ay nasa tapat ng Sop at pagitan ng bayan ng Paran, Topel laban sa Hiserot at di Sahad. 11 araw ang paglalakbay mula sa Sinai hanggang Kadesh Barnea kung sa kaburulan ng Ser dadaan. Verse 3. Nang unang araw ay 11 buwan ng ika-4 na taon mula nang sila'y umalis sa Ehipto. Sinabi ni Moses sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nalupig na niya noon ang mga haring Amoreo na sina Sihon at Hibon at Og at Basan na nakatira sa Astarot at Edre. Ipinaliwanag ni Moses ang kautosang ito nang sila'y nasa lupain ng Moab. Sa silangan ng Jordan, ang sabi niya, nang tayo'y nasa Sinai, ganito ang sinabi sa atin ni Yahweh ng ating Diyos. Matagal-tagal na rin kayong nakatigil sa bundok na ito. Magpatuloy na nga kayo ng paglalakbay papunta sa kaburulan, tinitirhan ng mga Amoreo at sa mga karatig na lugar sa Araba. Sa kaburulan at kapatagan, ang katimugang desyerto at sa baybaying dagat sa makatuwid, ang buong lupain ng Kanaan, Lebanon, hanggang sa ilog Euphrates. 8 last verse, sakupin ninyo ang lupaing ito, inihanda ko para sa inyo. Yan ang lupaing ipinapangako ko sa inyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Banal na Espiritu ay patuloy ka magturo sa bawat isa sa amin at may tanim sa aming puso at sa aming kaisipan ang mga salita mo at magtaglay ng kalakasan, kalusugan, karunungan at kalaman at kagalingan sa anumang sakit karamdaman at magbigay ng karangalan para sa iyo. Salamat po, Banal na Espiritu. Hayaan mo na sa pagkakataong ito, O Diyos, ikaw po ang patuloy naming mapapurihan. Ito po hiningin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po makaupo na. 5 minutes, tapos. Hallelujah. So, linawin natin. Kung hindi man ninyo maintindihan, ipaintindi sa inyo ng Diyos. Hallelujah. Ang topic po natin, sa aklat ng Deuteronomy chapter 1, ang pinaka-key verse natin dito yung 8. Ang sabi, ang ating topic ay possessing God's promises. Possessing God's promises po ang topic natin. So sabi nga doon, tayo po ay bilang Kristiyano, nagtataglay po tayo ng pangako ng Diyos. Kaya doon sa last verse, ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. So gusto ko po, dalawang bagay lang, tapos na tayo. Tayo po madalas, kanina maraming nabanggit tayo, pero isa lang yung bottom line ng ating buhay. Ito po yung, halimbawa, malapit na, nabanggit na nga nito eh. Yung malapit na pala yung buwan ng mga puso. Tama ba? January ba ngayon? Single pa ako ha. Sino mga single dyan? Mga kabats.
Sana all. Kamera. Di ba? So enjoy tayo. Celebration tayo. Kasi sa pandemic nito, kailangan masaya tayo. Di ba? So purihin po ang Panginoon kung bakit tayo naging Kristiyano at kung bakit tayo pumasok sa isang samahan o sa isang relasyon. Anong mayroon? Ba? Pangako. Ilan ang nangako sa atin at ilang nangako sa inyo? Isa sa dahilan kung bakit ako sumamba sa Diyos at naglingkod sa Panginoon dahil sa pangako ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi ko, kung walang pangako, hindi na ako mag-Christian. Pero nung naintindihan ko ang promise ng Diyos, sabi ko, wow, papasukin ko ito. Dahil naniwala ako na ang pangako ng Diyos ay hindi magbabago. Hallelujah. Amen. Di ba? Sa akin, maraming nangako. Sabi ko nga sa inyo, patay na yung ibang nangako, hindi natubad. Pambira. Pero ang Diyos, titiyakin ng Panginoon na ang pangako ay totohanan ng ating Panginoon. So ito ngayon taglay natin. Kaya tayo naging Christian, kaya tayo pumapasok sa isang relasyon dahil sa isang matinding pangako. Ang problema, sabi nga sa mundo, na ang pangako ay napako, subalit ang pangako niya ang Diyos, siya ang nagpapako sa krus. Kaya purihin ng Panginoon, nasa atin ngayon ang pangako. Dalawang bagay lang, bad news saka good news ang talakayin ko. So tayo po ay taglay natin ang pangako ng Diyos kung bakit tayo nandito. Dahil nangako ang Diyos, your labor is not in vain. Kahit sa malayo, bumibiyahe tayo, kahit maaga, kahit malamig, naligo tayo. Di ba? Naligo ba kayo? Ako hindi. Joke lang. Alam naman natin, hindi tayo makalabas ng bahay pag ano ba? So dito po, una, ang puntos ko dito, sa topic na possessing God's promises, number 1, renewing of your mind. Dahil sa pangako, nag-iiba ang ating mga pag-iisip. At ito yung sabi sa aklat ng Romans, kailangan matransform yung ating pag-iisip sa kadahilanan may promise na tayo'y pinaghawakan. Yeah? Oh, nababigyan ka na bago. Oo nga no. Di ba? Pangakong ganda yun ah. So, nababago tayo. At ito rin ang dahilan kung bakit napasok natin ang isang kabiguan. Bakit? Dahil din po sa pag-isip. Mamaya, ibibigyan ko kayo sa conclusion. Sa Romans chapter 12, verse 2, sabi nga doon, do not conform any longer to be pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, here good, pleasing, and perfect will. So, para makuha ang pangako, may battle tayo. Sabi doon, kailangan matransform tayo, ma-renew yung ating mind dahil sa promise nito. Pero ito rin po ang hindrance kung bakit hindi nakuha natin ang pangako. Bakit kamo? Dahil sa pag-iisip. Ito yung sabi nga ng Proverbs, ingatan ninyo ang inyong mga pag-iisip dahil ito yung bukal ng inyong buhay. Ngayon ang tanong, kumusta? Paano kayo mag-isip? Kaya ba ninyong i-handle ang inyong pag-iisip sa buhay? Ay, ako, nakakalungkot man. Mayroon talagang isip na hindi na kayang baguhin. Minsan sabi na, tatapusin ko na itong buhay na ito. Di ba kita mo? Paano pinatakbo niya ang kanyang pag-isip? Kaya nasa atin ngayon, ito yung buhal ng buhay natin. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, paano kayo magbigay? Paano ninyo i-drive yung inyong mga pag-iisip ngayon? Positive, negative lang naman yan eh. Kapag negatibo tayo sa buhay, anong mangyari sa pag-isip natin? Na tayo naging Christian, kaya tayo pumasok sa isang relasyon dahil yung promise na yon. At yun ang dapat mong paghawakan. Amen. Yung pangakong yon, bagamat ako, hindi man ako perfecto, pero yung sa time ni Mrs.,
Sabi ko, ihatid kita sa altar ng pagsamba at mangako sa Diyos at ihatid din kita sa huling hantungan. Totoo yun. Nung nilibing siya, tinitingnan ko yung likod ng pinaglibingan, baka lumusot siya doon sa kabila. So dito po, gusto ko maintindihan paano natin i-drive. Kaya sabi na kailangan maging matransform yung ating mga pag-iisip. Dahil dito ang sabi ng James chapter 1:6 ay ang isip natin kung minsan pabago-bago. Ay grabe, sabi ko grabe, ang daming nababagong pag-iisip. Isang linggo, tinutal ko. Tiningnan ko yung aking activities ng isang linggo. Nakaprogram sa kalendar. Lunes, Martes, Merkules hanggang linggo yan. Naka-schedule na ako. Pag tinitingnan ko, yung isang linggo, 2 lang yung natupad. Lahat ay hindi natupad. Bakit? Sa kadahilanan na ang pag-iisip natin madalas mababago. Magandang nung usapan namin, sabi na, Pastor, kailangan sa Lunes magkita tayo ng gabi. Sabi ko, sige. Pero lalaki to, hindi to babae. Pastor, sinitiya ko lang, mamaya, nasabi si Pastor pala, nakipag-date ng gabi yan. Hindi, nangako, magkita tayo. Bandang huli, oras na lang, sabay tawag, Pastor, canceled natin. Grabe, ang bilis na babago. Anong sabi ng Biblia? Sa James chapter 1 verse 6, but when you ask, he must believe and not doubt, because he who had doubt is like a wave of the sea, round and tossed by the wind. Ito yung nababago. Sabi nga doon, para tayo ng alon sa dagat na walang patutunguhan. Kapag ang ating mga pag-iisip, kung pabago-bago yan, ang sabi doon, parang alon sa dagat na walang patutunguhan. Kaya kuminsan ang ating buhay walang direksyon. Kaya sabi ko, purihin ang Panginoon. Lord, kung inyong ipahintulot, magbigay ako ng direksyon sa pangunguna mo. Kaya yun ang purpose. Kung bakit itong mga taong naniwala sa atin, i-guide natin sila. Paano sila mag-isip? Paano natin pag-isipan? Paano natin sila dalhin sa tamang pag-iisip? Yung iba naman, walang iniisip. Yung iba nag-isip. Yung iba sip-sip. Pares lang naman yun. Di ba? So, dito, kailangan mahalaga ito. Napakalaga ang pag-iisip natin. Kaya, ang tanong, paano ka mag-handle ng pag-iisip mo? Na kung minsan yung pag-iisip mo, negatibo ka, ay, wag na lang yun, nababago. Kasi ganito yan, ganito. Ang bihira sa isip pa lang eh. Failure ka na, paano pa ka mag-success kung ganito ka mag-isip? Kung ano yung promise na ibinigay sa'yo, paghawakan mo sa pamagitan ng pag-iisip mo. Ganun po ang Diyos. Inisip pa lang ng Panginoon, sa simula, inisip na niya ang ending mo. Kaya tayo, hindi natin nakikita ang konklusyon ng buhay. Kaya tama yung sabi kanina sa song leader natin, kailangan maging handa tayo. Di ba? Kailangan always prepared, yun yung motto ng Boy Scout. Laging handa. Ang tanong, handa ka ba? Dahil yung pangako sa iyo, napakaganda ng promise ng Diyos. Pero kung baguhin natin sa ating mga pag-isip, anong mangyari sa buhay natin? Kaya kailangan matransform ka. Yung isip mo. Sabi ko nga, nung nag-sales ako, sabi ko, ang isang tao kapag nakausap ko sa loob ng 1 minuto, babaguhin ko ang kanyang pananaw. Ban, lupit ha? Di ba? Babaguhin ko ang kanyang pananaw. Pero tanong, kailangan, ang gusto ko lang makita dito, paano kayo mag-handle ng pag-iisip? Dahil ang sabi ng Biblia, kapag pabago-bago, walang direksyon. Wala tayong marating at wala rin tayong makuhang benepisyo. Kaya nasa inyo ngayon kung paano kayo humawak ng ating pag-isip sa buhay natin. So ito yung sikreto. Pangalawang step ko ngayon, dito na ako magtatapos. Una, kailangang ma-renew yung ating isip, mag-transform tayo,
paano natin i-handle ang pag-isip. Pangalawa, madali lang ito, tanghali na eh. Pangalawa, remain in God's promises. Manatili ka sa pangako ng Diyos. Ngayon, anong pangako ng Diyos na nakapagpatibay sa iyo? Mayroon ba? Kasi minsan, hindi malaga sa atin eh. Christian na ako, di ba? Naubos lang yung isip natin, naubos lang yung ating oras sa activities. Pero ngayon ang tanong, gaano ka katatag kung wala kang matinding o matibay na pinaghawakan? Parang mag-asawa lang din yan. Parang mag-boyfriend, girlfriend lang din yan. Pero maraming nagsasuffer sa relasyon. Bakit? Yung mga promise ay failure. Maraming promise na hindi tinupad. Pero sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my words remains forever. Yun po yung salita ng Diyos. Kailangan, sabi na, manatili tayo sa pangako ng Diyos. Ang sabi doon, sa John 15, verse 7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. Ganun po ang Panginoon. Kung manatili daw tayo sa Kanyang salita at siya sa atin at sa ang promise niya, anumang hingi natin sa Ama, ibibigay niya sa atin. Kung bakit natin pinaghawakan ang promise ng Diyos? Bakit kaya? Anong saysay kaya? Kung kayo Kristiyano na, kung kayo matagal na nga malampataya sa Panginoon, at kung kayo matagal na nga tagasunod ni Kristo, anong matibay na pinaghawakan ninyo sa pangako ninyo? Na kung minsan tayo ay hindi naman tayo perfecto, minsan ang hina tayo. Di ba minsan maraming dahilan, sabi nga kung may gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan. Marami tayong dahilan. Minsan kayo active, minsan kinabukasan hindi na, minsan magsisimba, minsan hindi. Bato-bato sa langit, ang langit pa rin ang matatamaan. No? So, purihin ang Panginoon. Ganun po tayo. So, ano ngayong matibay na pinaghawakan mo para yung promise ng Panginoon maganap sa buhay mo? Kaya sabi ng Biblia, hindi lahat na kinabang sa Word of God. Tanong, anong Word of God? Kumusta ang inyong paglilingkod sa Diyos? Nagbubunga ba? Dahil maraming Kristiyano na hindi nakatanggap ng bunga sa kanyang panampalataya. Bibigyan ko ka ng sample. Simple lang. Pinaghawakan ko po ang pangako ng Diyos. Sabi po ng aking may bahay nung kami nagsimula pa lamang magbuo ng isang pamilya. Sabi niya pa, kung ikaw ang lang ang magtrabaho, hindi ako, kasi parehas kami may trabaho eh. Pero ang usapan namin, sabi ko sa kanya, dapat isa lang ang magtrabaho sa atin. Pwedeng ikaw, pwedeng ako. Kasi hindi po pwedeng tayong dalawa, sino maiwan sa bibi natin. Nag-usap kami. Sabi ko, mas malaki ang sweldo ko kaysa iyo. Talo ka, ikaw maiwan. Kaya kong buhayin, di ba? So, malaki ang income ko. Sa madaling salita, siyang nasa bahay ngayon. Ang sabi niya pa, kung ganito ang income natin, paano natin mapaaral ang ating mga anak? Maraming problema ngayon yan. Paano matapusin ang mga bata? Sabi ko, hindi. Huwag kang mag-alala dyan, huwag kang mag-uri. Ang Diyos ang magpapaaral niyan. Kaya, matatag, matibay ang aking pinaghawakan. Sabi ko, Lord, salita mo ito. So yung promise na yun ang nagdala sa akin ng kapayapaan. Di ba? Kasi yung trust ko, kinanta natin kanina, yung trust ko, wala sa sarili ko. Sabi niya, ang tagumpay ninyo, sabi ng Biblia, hindi dahil sa inyong lakas, kundi sa tulong ko. Kaya yung trust ko nasa Panginoon. Lord, promise mo sa akin. Bago pa lang akong Christian noon, pero malupit akong humawak sa pangako ng Diyos. Kaya yun ang nagdala sa akin ng isang matibay na paglilingkod. Kaya dapat may hinahawakan kayo.
So sa madaling salita, nag-success. May mga failure, marami. Sabi ko, Lord, hindi nakabase kung ano yung profession ko, hindi nakabase sa income ko. Ang importante, ako'y naniwala na makapagtapos itong mga anak ko. Dahil ikaw ang nagbuo ng pamilyang ito, hindi ako. Di ba? Ganun ba kayo humawak? Oo. Ako, marami akong pastor na tinitingnan. Pastor, maraming pastor kasi wala man akong hawak na, ibig sabihin, wala akong hawak na isang church. Pero marami akong church na mini-mentor. Isang pastor na kinausap ko sila, Pastor, aralin mo ng mabuti. Ako kasi misyonary ako eh. Marami akong nakakakwentuhan ng mga pastor. Tingnan mo, pastor, ang ending ng mga pastor. Kahit hindi ka kahit ordinaryong Kristiyano ka, anong ending ng buhay mo? Dito ko, diretsuhin ko na kayo para mas madaling maintindihan. Yung pastor na yon, kaibigan ko, kajoke ko yon. Kapag kami nakita, wala kaming ibang gagawin, wala kaming pag-uusapan, kundi tawanan lang kami dalawa. Noong nakaraang Pasko, bago mag-pandemic, nag-Christmas party, magkasama kami doon sa Molino. In-invite kami sa mission group. So masaya kami. Pero pagdating ng January, kinuha siya ng Panginoon. Saan nagtapos ang buhay niya? Sa ospital. Sabi ko, nakakalungkot. So dito po, sa buhay natin ngayon, sa pangako ng Diyos, sabi ko nga kanina, your labor is not in vain. Hindi mawalang kabuluhan. Ito yung gusto kong direksyon. Dito na ako magtatapos. Kailangang manatili tayo sa promise ng Panginoon. Paano mag-success? Sa pangako ng Diyos na tinataglay natin ngayon. Paano? Ito yung dahilan. Ito yung kailangan natin na paghawakan. Sa chapter 5, sa 15:5, I am the vine, you are the branches. If a man remain in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Simpleng word of God. Pero kapag laliman mo, malaking bahagi sa buhay mo. Ang sabi ng Diyos, kung ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga, hindi kayo makapamunga kung kayo'y hiwalay sa akin. Tanong, kumusta ang relasyon mo ngayon sa Diyos? Di ba? May nabalitaan nga ako eh. Yung kinounsel ko nung nakarang araw, nakakahiyaman kasi hindi naman din ako perpekto. Itong magrelasyon dahil sa murang edad, ang relasyon nila ay away-bati. Away ngayon, bati. Away-bati. Sabi ko, wow, para kayong rap road, sana all yung inyong relasyon. So ganun din po tayo. Pero ang pangako ng Diyos, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Hindi kayo makapamunga kung kayo hiwalay sa akin. Ngayon ang tanong, kumusta ang buhay natin ngayon? Ano yung mga bunga ngayon sa paglilingkod natin? Mayroon ba? Mayroon. Hindi naman mawala. Kaya anong gagawin? Kapag gusto nating magsaksi sa buhay, maglingkod sa Diyos, ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. The power of connection. Kailangan ang buhay mo, isip mo, damdamin mo, kailangan palaging naka-ugnay sa Diyos. Kaya kung minsan, madalas ang relasyon natin hindi nakatunin sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, ang hindi namumunga ay pinuputol at ang namumunga ay lalong puputulan at lalo itong mamumunga ng sagana. Kaya ang buhay natin ngayon, pinapaganda ng gusto ng Diyos, ang puso't isip mo, dahil ang gusto ng Panginoon, gumanda ang future mo. Dahil ang gusto ng Panginoon, mayroon akong magandang plano sa iyo. Nung time ako'y nag-aral, sa sobrang yabang ko sa pag-aaral, sabi ko doon sa Bible, sa school, kailangan sa 4 years course, paiksin ko, hindi ko palampasin, kailangan pagdating engineer na ako.
Pero hindi naganap. Hindi ko natapos ang aking pag-aral sa secular, pero nag-aral ako ng Bible School. Yun ang plano ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Kaya anong gagawin? Huwag kang humiwalay sa Diyos. Nandoon yung good future mo. Nandoon yung success mo. Nandoon yung tibay mo. Huwag kang hihiwalay sa Diyos. Kaya sa oras nito, mga kapatid, taglay natin ang promise ng Panginoon. Paghawakan mo, mahalin mo ang promise ng Diyos. Patibayin mo ang pag-iisip mo at ang iyong damdamin. Tagalogin natin para mas malinaw. Hebrews chapter 4. Ito yung conclusion ko. Chapter 4 sa wikang Tagalog. Verse 1. Kaya habang nanatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makapasok sa pahingaan, sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Manatili daw ang pangako, pero mag-ingat daw tayo. Be careful, dahil hindi lahat. Sabi doon, sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinapakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may palampataya. Tayong mga sumasampalataya ay tumatanggap ng kapahingahan na ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinasabi. Ang galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito, kahit tapos na niya ang kanyang gawain mula sa isang likaing sanlibutan, sapagkat sinabi niya sa isang bahagi ng kasulatan ng ganito tungkol sa ikapitong araw, at ikapitong araw ay magpahinga ang Diyos ang kanyang paglikha. At muli pa niyang sinabi, hindi sila makapasok sa lupain na kapinghaan ng aking ipinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain sa kapanghain dahil hindi sila sumasampalataya. Ngunit may inanyayahan para pumasok sa lupain iyon sa kapahingahan, kaya muling nagtakda ang Diyos ng isang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi niya sa pamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Ito yung dahilan kung bakit maraming buhay na nag-struggle ngayon at hindi nila napakinabangan ang mga promise ng Panginoon. Bakit? Pinatitigas ang puso at ang ating pagsaipan. Ang bottom line ay pride lang po yun. Pero ang karakter ni Jesus Christ, ang sabi niya doon sa Pilipos chapter 2, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay at naging masunurin hanggang sa krus. Kaya sabi ng Biblia, hindi lahat tumanggap sa promise nito. Kapag kayo ang tinanong, tayong lahat tinanong, sana all makatanggap sa promise ng Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit hanggang ngayon nanatili tayo na sumamba sa Diyos. Nakakatuwa, ito malalayo ito mga ito. Pero nagsakripisyo sila, makarating lang sa panambahan. Bakit? Mahal nila ang Diyos eh. Diba? At tayo malapit lang eh. Nandito sila nagsakripisyo. Malalayong pinanggalingan, pero bakit sila nandito? Dahil may pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yun yung paghawakan mo ngayon. Mahalin mo ang promise ng Panginoon. Sabi nga doon, ito may sinulatin ako, hindi ko tama. Hindi ko alam kung tama ito ha. Pero alam ko may tama din ito. Ang sabi doon, promise.
Even the word is full of hope. Don't you love and a promise, especially when you know that the promise maker is all a promise keeper. Wow. Yung gumawa ng pangako, siya rin. At itinatagong ito, nasa puso mo ngayon. Yung pangakong ito, nasa puso na natin. Ang kailangan lang natin mag-obey sa God. Mag-obey. I-receive natin ang promise ng Panginoon. Your labor is not in vain. Ito na yung panahon. Sa palikod ng pandemic, matutuwa ka. Bakit hanggang ngayon masigla ka, malakas ka, matibay ka sa paglilingkod? Yan ay regalo sa iyo ng Panginoon. Bakit na sumamba? Minsan hindi naman na tayo perfect. Nakakaranas tayo ng mga failure sa buhay. Nanghihina tayo. Pero sabi ng Biblia, ang nagtiwala sa Diyos may panibagong lakas at sigla. Katulad ng isang agila. Dahil ang kabataan daw ay nanghinat ng lupaypay, pero yung nagtiwala sa Diyos, yung lakas na yan, yun yung benepisyo sa paglilingkod mo. Yung tibay ngayon na nandyan sa iyo, yan ang benefits mo sa Panginoon. Your labor is not in vain. Hindi mawalang kabuluhan. Ang akala mo, Lord, matagal na akong naglilingkod. Parang walang nababago. Mag-create ka ng isang tunay na pagbabago. Saan magsimula? Kailangang magsimula sa puso mo. Ito yung gusto kong aralin ninyo ng gusto. Kung gusto nating mag-success, mayroon tayong tatlong kailangan ma-overcome natin. Tatlo lang. Dito ako magtatapos. Number 1, maraming nagsasuffer sa spiritual. Relasyon sa Diyos, Word of God. Maraming nagsasuffer dito. Kailangan ingatan mo yung relasyon na yan. Hindi ikaw ang dahilan para magkaroon ng broken relation. Ako, marami akong kinakounsel. Sabi ko, hindi ako ang dahilan para sirain ang relasyon ninyo at sirain ang relasyon ko. Ingatan ninyo ang relasyon ninyo. Parang may boyfriend, girlfriend lang din yan. Nasa inyo ang pag-ingat kung ano yung pinaghawakan ninyong pangako. Pangalawa, kailangan ma-overcome natin yung ating pag-iisip. Dahil dito ka tinitira ng pag-isip. Minsan may doubt ka, minsan nag-isip ka ng masama. Hindi na yata ako mahal. Wow! Wala na yatang nagmamahal sa akin. Parang wala nang may Diyos na hindi tumitingin kung sino ka. Ipapakita sa iyo na mahal ka ng Diyos, kaya ka narito. Pangatlo, na kailangang ma-overcome mo kasi ito yung sekreto sa isang matagumpay. Number 1, spiritual sickness, mental sickness, at ang pinakamatindi nito, kailangang ma-overcome natin yung emosyon. Ang mabigat nito yung emosyon. Bakit? Dito ka madalas nasasaktan. Wag naman all. Di ba? Di ba? Makarinig ka ng hindi magandang salita. May pangako na hindi mo na-receive. Sumasama ang loob mo. Ito yung mabigat. Kaya maglinis tayo ng puso para magsaksi sa buhay. Anong gagawin? Aminin mo. Tanggapin mo yung kahinaan mo. At ang pangalawa, kailangang marunong ka magpapatawad. Kung may nagkakasala sa iyo at nagkakasala ka rin, patawarin mo sila. Ang sabi ng Biblia, paano kayo patawarin kung kayo mismo hindi marunong magpatawad? Mayroong sama ng loob sa magulang, mayroong masama ng loob sa kapatid, sa kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, ka-churchmate. Sayang ang paglilingkod natin kung mabigat ang ating damdamin. Tayo ay nilikha ng Diyos sa isang pagmamahal, kaya dapat matuto tayong magmahal. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong tag-isip, ng buong lakas.
at mahalin mo ang iyong kapwa, alisin mo ang galit mo, hindi nakakatulong sa iyan. Bagamat sinabi ng Biblia, kung magalit ka man, huwag palubugan ang araw para hindi ka magkakasala. Ngayon, kumusta? Masaya ba kayo? Alam kong masaya kayo. Hindi man ako mahilig sa Facebook, nakikita ko kayo. Pa-selfie-selfie kayo, ha? Diba? Masaya. Enjoy lang natin ang ating buhay. Dahil dyan ka, pagpalain ng Diyos. Alisin mo ang galit mo sa magulang mo. Alisin mo ang galit mo sa kapatid mo, sa kaibigan mo, ka-churchmate mo, sa pastor mo, o sino mang tao. Dahil ibibless ka ng Panginoon. Magaan ang buhay kapag nasa Panginoon ka at ang iyong dalawang utos, mahalin mo ang Diyos ng buong lakas, ng buong pag-isip, ng buong kaluluwa, at mahalin mo rin ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sarili. Tanong, mahal mo ba ang sarili mo? Amen. Kung mahal mo sarili mo, mahalin mo rin kami, sana all. Amen. Sige, kumanta tayo. Ang topic po natin, kumanta na tayo bago po ako manalangin. So tandaan po natin yung topic natin, possessing God's promises. Taglayin natin ang mga pangako ng Panginoon. Dalawang bagay na kailangan ingatan mo ang iyong pag-iisip at manatili ka sa promise ng Panginoon. Hallelujah. Possessing God's promises. Taglayin mo ang mga pangako ng Diyos. Kapatid, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Rabasanda Rabakaya. Rabasanda Rakaya, God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Sambahin mo ang Panginoon. Magpapalinis ka sa puso at isipan. Nais ko lang pong ano ngayon. Mayroon pong isang kapatid na sa buhay niya parang naging malungkutin siya. Isang topic ko lang, sabi ko, Brad,
Kasi nakita ko yung kalungkutan ng kanyang paningin. Yung buhay, yung aksyon niya. Sabi ko, Brad, mahal ka ng Diyos. Mga kapatid, kaibigan, maring nagsasuffer tayo ng gusto dahil sa karamdaman ng ating espiritual. Maring nagsasuffer tayo dahil sa ating pag-iisip. Maraming struggle. Maraming nagsasuffer tayo dahil sa emotion. Ito yung mabigat. Gusto ng Diyos na lumaya ka dyan. Palayain mo ang sarili mo. Magpapatawad tayo. Dahil ang buhay, minsan lang ibinigay ng Diyos. Magbenepisyo tayo sa buhay nito. Magbenepisyo tayo sa salita ng Panginoon. Ganon kakamahal ng Panginoon. Hindi aksidente na narito tayo ngayon. Dahil ito ang plano ng Diyos. Maring ikaw ang gagamitin sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa trabaho mo. Mayroong ikaw ang susi. Ikaw ang liwanag, ikaw ang ilaw. At i-impart mo ito dahil ang si Kristo ang tunay na ilaw natin. Kapag ang buhay natin nakakunik sa Panginoon, magliliwanag ang ating buhay. At ang sinumang nakakunik din sa atin, magliliwanag din ang buhay. Huwag mong hayaan na sirain ng dyablo ang buhay mo. Dahil ang sabi ng John 10:10, pumunta rito ang dyablo para magwasak, pumatay at magnakaw. Huwag mong hayaan na kawin ang kaligayahan mo. Huwag mong hayaan na nakawin ang future mo. Huwag mong hayain na sirain ang kinabukasan mo. Dahil ang sabi ng Biblia, pumunta rito ang Panginoon upang bigyan ka ng abundant life. Masaganang buhay. Minsan pa nating awitin, bago po ako manalangin. Kaharap mo ngayon ang Panginoon, niyayakap ka sa Espiritu ng Diyos. Dahil mahal ka ng Panginoon, umawit minsan pa tayo bago po ako manalangin. Mahalin mo ang Diyos ng buong lakas, ng buong pag-isip, ng buong kaluluwa. Mahalin mo ang iyong kapwa. Matuto tayo magmahal upang makalaya tayo sa bitag ng dyablo. Isa lang ang bukas sa pandemic nito. Ang bukas ang kalangitan sa durungawan ng Diyos. Huwag kayong mag-alala dahil ang dyablo ay naka-quarantine. Hallelujah, wala siyang laya. Umawit tayo sa Panginoon bago po ako manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po sa oras ito, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa mga salita mo at sa bawat isang narito, Panginoon. Lord, loobin mo, Panginoon, na ang aming puso ay isang matabang lupa at may naitanim ang mga salita mo, Panginoon. Lord, ang salitang yan ay siyang butil, Panginoon. At ito'y mamumunga at masagana, Panginoon, ng aming mga buhay.
Dahil Lord, ang sabi mo, ikaw ang puno at kami ang mga sanga. Hindi kami makapamunga kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Subalit sabi mo, Lord, kung manatili kami, ano mang hingi namin sa iyo, Panginoon, ibibigay mo sa amin. Lord, pagpalain mo ang lahat ng narito, Ama. Pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa inyong mabuting balita, Ama. Lord, paghinhawain mo, pagaanin mo ang mga buhay ng bawat isa sa amin. Ilayo mo kami sa pandemic nito, Panginoon. Bigyan mo ng kagalingan ang may karamdaman, Ama. Bigyan mo ng kalakasan ang nanlupaypay, Panginoon. Bigyan mo ng pag-asa, Panginoon, ang nanlupaypay. Lord, marami pong salamat. Ito po hiningi namin sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen, 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 Amen. Come on, sing. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong tingin. O langit ang aking nadarama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen, hallelujah. Langit ang aming nadarama sa piling mo. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko. Ikaw ang ay natawid natin ng Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong ikil. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking langit ang aming nadarama sa piling mo, Panginoon. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Patuloy natin sambahin ang Panginoon sa oras na ito. Patuloy natin awitin. Panginoon, ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang ang aming pupurihin sa aming mga buhay. Hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin. Come on, taas natin ang ating mga labis sa Panginoon. Wala nang sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong ikaw lang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong tingin. Langit ang aking come on, let's sing to God. Hey, hey. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla.